Ang presyo po ni Dogecoin ay tumaas sa pinakamataas nito sa loob ng 3 taon at kasalukuyang umaabot na sa presyong 0.40 or 40 cents dahil sa pagpasok ng malalaking holders o tinatawag nating mga whales. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung sino-sino ang mga whales na ito, bakit sila nag-i-invest kay Dogecoin at kung ano ang epekto nito sa atin bilang mga retail investors. Lalo na po para sa ating mga Pinoy na crypto traders at investors. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, kapag pinag-uusapan po natin ang whales sa mundo ng cryptocurrency, ang ibig sabihin nito ay mga malalaking holders o investors na may napakalaking halaga ng Dogecoin sa kanilang wallets. Sa kaso po ni Dogecoin, may humigit kumulang na 108 na whale wallets ang muling bumalik at nagkaroon po ng malaking parte sa pagtaas ng presyo. Ang bawat galaw po nila ay may malaking epekto dahil kapag bumili po sila ng Doge ay napapasigla ang presyo at kapag nagbenta naman sila ay maaring bumaba ang presyo. Kaya ang muling pagpasok ng mga whales ay nagdala ng mataas na presyo para kay Dogecoin kung saan ay umabot po sa 3 taong pinakamataas nito. Yan ay higit pa sa presyong 40 cents. Ang ganitong mataas na price level ng yung ganitong mataas na interest mula sa mga malalaking holders ay nagbigay inspirasyon sa mas maraming retail investors na sumunod dahilan upang mas umakyat pa ang presyo ni Doge. Ngayon ay ano ang nangyari sa mga retail investors? Hindi lang mga whales ang sumusuporta sa rally ni Dogecoin. Sa katunayan, base po sa datos mula sa Sentiment, isang market intelligence platform, halos 75,000 na mga bagong retail wallets na may hawak na mas mababa po sa 100,000 na Doge ang nadagdag sa nakaraang 30 araw. Ibig sabihin maraming maliliit na investors ang gustong makisali sa kasalukuyang pagtaas ni Dogecoin. Pero may interesting po na detalye rito. Habang nadagdagan ang mga maliliit na wallets, nabawasan naman ng 350 ang mga shark at whale wallets. Ito ang mga medium to large scale holders ni Doge. Ngunit kahit na bumaba ang bilang ng iba pang mga whales, ang pag-re-enter ng 108 na whale wallets ay patuloy na nag-fuel or nagdulot po ng rally dahilan upang manatili ang bullish momentum para kay Dogecoin. Ngayon ay bakit lumalabas ang Dogecoin sa mga exchanges? Ayan. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang trend ng paglabas ni Dogecoin mula sa mga exchanges patungo sa mga private wallets. Yan, outflow, nakakaranas po ng outflow ang mga exchanges, or sa madaling salita ay marami pong nagwi-withdraw ng kanilang Dogecoin mula sa mga exchanges at kanila itong inilalagay sa kanilang mga private wallets. Ayon po sa Into the Block, ang dami po ng Dogecoin na lumalabas o volume ng Dogecoin ay mula sa mga exchanges ay tumaas po ng 157.64% sa loob lamang ng 24 oras. Habang sa buong linggo ay umabot po ito ng 434.51% at isang napakalaking pag-angat naman na 1,820.58% sa nakaraang 30 araw or 30 days. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Karaniwan ang outflow po ng mga coins or paglabas ng mga coins mula sa mga exchanges papunta sa mga private wallets ay nagpapakita po ng intensyon ng mga holders na mag-hold ng mas matagal. Ibig sabihin ay nagiging mas committed ang mga investors na panatilihin ang kanilang Dogecoin assets na nagbibigay po ng matatag na support sa presyo nito.
Ngayon ay ano po ang potensyal na paglago ni Dogecoin? Ayon po kay Ginoong Ali Martinez, isa po siyang seasoned analyst, may potensyal daw si Dogecoin na magkaroon ng parabolic growth base po sa historical data at technical analysis nito. Kapag tiningnan ang historical o kasaysayan ni Dogecoin, tuwing nagbi-breakout ito mula sa isang matagal na resistance trendline, nagkakaroon po ito ng malaking pagtaas sa presyo. Halimbawa po ay yung naganap noong taong 2017 to 2018 cycle, kung saan ay nagkaroon po ng breakout na nagdala ng 8,933% increase sa presyo ni Doge. Kung susundan ang mga Fibonacci retracement levels, may posibilidad na maabot ni Dogecoin ang mga target prices sa pagitan po ng $3.95 hanggang $23.25, kung saan ay may malaking potential growth mula sa kasalukuyang presyo nito. Bagamat hindi ito garantiya, ang ganitong technical analysis ay nagbibigay po sa mga investors ng ideya ng mga posibleng senaryo sa hinaharap. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin na mga Pinoy crypto investors or traders. Ang ganito pong rally ay nagpapakita ng malaking oportunidad, ngunit may kaakibat po na risk. Ang mga ganitong pagtaas ay maaaring magbigay ng malaking returns kung tama ang timing ng pagbili at pagbenta. Ngunit dapat ding tandaan na ang crypto market ay volatile o mabilis magbago. Kung mag-i-invest ka po kay Dogecoin, tiyaking may sapat kang kaalaman at handa ka pong mag-hold kung sakaling bumaba ang presyo sa mga susunod na araw. Para sa mga nagsisimula pa lamang, mahalagang magkaroon po ng tamang diversification ng portfolio. Huwag pong ilagay lahat sa isang coin. Ang paglagay ng kahit kaunting investment kay Dogecoin kasabay ng iba pang cryptocurrencies ay maaring makatulong po na mapaliit ang risk at mabalanse ang portfolio mo. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking opinyon, ang rally po ni Dogecoin ay maaaring magdala ng parehong hype at kasaysayan nito bilang isang meme coin na may malaking community support. Hindi rin maikakaila na ang influence ni Ginoong Elon Musk at iba pang sikat na personalidad ay may malaking epekto sa pag-angat nito. Kaya habang exciting ang posibilidad ng pagtaas, mahalaga pa rin na maging maingat at base sa tamang analysis ang desisyon. Bilang investors, mahalaga na sundan ang balita at technical analysis, ngunit huwag masyadong umasa sa hype. Kung susubukan mong mag-invest, laging isipin na dapat ito ay may tamang kaalaman at hindi po base lamang sa chismis o hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.